kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel po Itakang. Ayan, so ngayon ay mag-i-scout po tayo kahit ganito yung panahon ngayon, no? Ay masyadong maulan, no? At makulimlim. So si Baby Mix Vlog po ay nandito, maglilinis po siya ng landing pad. Ako naman po mag-i-scout kasi sila kuya wala po ngayon dito, no? Sila kuya Joey, si Yansky at sila kuya Unoy ay pumunta po ng Palapag at meron po silang inasikaso doon. Ngayon ay tayo lang po dito sa landing pad at mag-scout po tayo. Hindi ko lang po alam kung saan yung ruta natin ngayon, pero kung kahit saan lang po tayo ngayon, no? Ayan. So, ayan, palike at pa-share naman po ng ating vlog at abang-abang po kung ano yung magiging kaganapan sa araw na ito, sa video na ito, no, mga kalingap, mga partners. So, tara na po at biyahe na po tayo. So yan po mga kalingap, ay nandito na po kami nandito na po ako sa isang barangay dito sa, anong kampo to? Anong bayan po to? Di Maria, Mondragon. Sa Mondragon po mga kalingap. So sa Mondragon, Barangay Di Maria. No, nakasama ko po si Kagawad Rubin Cabahog. So syempre, kagaya po ng ginagawa natin pag pumapasok tayo sa panibagong lugar na pag-i-scoutan natin or paghahanap ng pwedeng matutulungan, ay talagang respeto. Pumunta po muna tayo sa barangay hall kay Kapitan at nagpaalam po tayo kung ano po yung purpose na bakit tayo pumunta dito, di ba Kagawad? Ayan. So ayan, meron pong nirekomenda sa akin si Kapitan at sasamahan po tayo ngayon ni Kagawad at huwag niyo pong skip yung video, panoorin niyo hanggang matapos para malaman niyo po kung sino yung panibagong mabablog po natin ngayong araw. No, para siya po mga kalingap, no, nandito na po kayong kami. Malapit na po ba tayo sa bahay na i-recommenda niyo? Malapit na po tayo sa. Malapit na. Ayan. Pwede ba akong maghingi ng konting kaalaman tungkol sa kanila, Kagawad Ronnie? Ronnie ba? Robin. Ano po yung kalagayan nila dyan, Kagawad Robin? Mahirap sila, tapos walang pangkabuhayan. Walang pangkabuhayan. Tapos may mga sila, mga PWD. Tapos mga PWD. Sa nila sa pangkabuhayan, kung sa amin dito, nag-agsa lang. Nag-agsa. Sa bukid. Bukid lang. Sige po mga kalingap, bisitahin po natin. Nandito po ngayon kami. Anong purok to, Kuya Ronnie? Kagawad Ronnie. Robin. Ano ba? Sino bang Ronnie yun? Purok 4. Purok 4 na. Yan, si Kuya Robin. Kagawad Robin. Robin. Cabahog. Ito na po sir. Ito na, dito na. Ay. Maupay. Hoy. Magandang hapon po. Pwede ba kayo mas istorbo kahit saglit lang? Sige po. Hoy, nandito po. Hoy. Ano pong sakit niya, te? Nakakakita po ba siya? Dito siya nakakakita, sir. Hindi nakakakita. Opo. Ay, grabe naman, oh. Ayan. Pwede ba kayong makausap saglit? Kahit sandali lang, magpapakilala rin po ako. Sige, sir. Sige. Ayan. Tara, doon tayo sa loob. Nandito si Ro. Ano po yung pangalan niya? Kuan po, Nico. Ayan, si Nico. Hello, Nico. Hello. Ay, grabe, ang gwapo-gwapo ni Nico. Dari di, sir. Ang puti-puti po niya, no? Ayan, tara, Nico. Tara, doon tayo sa loob. Sir. Ay, grabe. Doon. Ayan. Hello po, te. Meron kang upuan, te. Dito ka, te. Ano daw? Waray lang iban uli ko. Wala nang upuan si ate na iba. Ay, ikaw ay mo paglingkod. Sige lang, okay lang po ako. Sige, ayan. Nandito si... Ano po yung pangalan po ninyo? Leonie po. Leonie. Okay. Leonie. Tapos siya naman si Nico. Nico. Ay, grabe. Ayan. Kamusta po kayo dito? Ate Leonie. Mula gihapon. Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Ano po? Pobre lagi hapon, sir. Mahirap lang. Oo. Mahirap lang gihapon. Ayan. So, ay, kumusta po yung bahay nyo? Kumusta kayo dito? Okay naman, sir. Mula Ano po yung trabaho ni Nanay Leonie? sa pagtatanim lang po. Tatanim ng? Mga gulay, mga pagkain ng mga kahit ano, mga sagi. Okay. Tapos yung mister niya naman po? Nagtatanim gihapon. Ganon din sa inyo. Yun po yung pangkabuhayan nyo. Okay. Ano po yan? Nangangamuhan po ba kayo? Or sa inyo lang talaga? Saan naman po kayo nagtatanim? Minsan, umalang kami.
Yung nakikipag tanim lang kayo, ganun, parang Tanim ganun. lang kami. Mm-mm. Ayan, so silang po yung anak nyo? Ano po, 8 po sila. 8 sila. Nasaan naman po sila ngayon? May mga asawa na po sila. Mga asawa na. Yung 2, tapos yung 6, nandito pa sa akin. Yung 6. So, ano po yung, ilan po yung edad nung pinakabunso ninyo? Kuan po, 6. 6 years old. Okay. Yung panganay naman po, Yung panganay ko, kuan na, 27. 27. Okay. So, si Nico, pang ilan si Nico? Pang-3 po. Pang 3 si Nico. Okay. Ayan. Ano po yung kalagayan nyo dito, te? Pwede ko bang malaman para doon sa mga... Ay, wait lang po. Magpapakilala muna ako, ha? Ako po si Boy Tabang. Ayan, Boy Tabang, charity vlogger po ng Northern Samar. Ng Team Kalingap. No, ayan si Team Kalingap po ay pinamumunan ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab. So, sila bumuo si Kuya Bal ng first batch na kumuha siya ng mga vlogger na kung saan yung content ay pagtulong. So bali yung head namin dito sa Northern Samar ay dito siya inilagay, no, bilang ambassador. Siya yung nangangalaga ng landing pad. Ayun. Tapos, yung ambassador naman po si Kuya Joey ay kumuha rin ng mga scouter na kung saan aalalay sa kanya para maghanap ng matutulungan. No? Actually kasi si Kuya Joey taga-Palapag siya, kaya wala siyang gaanong alam dito sa mga buro barangay. No? Isa po ako dun sa unang nakasama ni Kuya Joey. No? Yung pumupunta po kami sa mga buro barangay, actually sa barangay po ngayon ninyo, sa Di Maria, tama? Opo. Ayan. Ngayon, nandito po ako para maghanap ng pwedeng tulungan. Ayan. So, meron po ba kayong idea kung bakit nandito ako ngayon sa bahay nyo? Kasi po, para tumulong. Ayan. Napakadaling sagot, di ba? Ayan. Pero, ano po ba yung sitwasyon nyo, Ate Leonie? Ano po, magtatanim lang kami. Tapos, pag halimbawa, tinanim namin, mayroon na mga bunga. Binibinta namin para makabili kami ng bigas. Tapos panbayad sa eskwelahan para sa mga kabataan. Sa mga anak mo na nag-aaral. Mga conforme lang po sa kanila. Mga tanam, mga lahat-lahat na yung mga bilihin. Yun lang po ang ano po kasi mahirap lang naman kami. Tapos nagtatanim. Mabuti lang kung halimbawa hindi maulan o mabuti naman yung mga tanim namin. Paano naman po yung halimbawa kapag may mga panahon nga tag-ulan na, ano naman po yung sitwasyon nyo sa pangkabuhayan nyo? Mahirap talaga, sir. Wala, mahirap. Opo, yun. Maraan naman sa amin nagbibigay kasi yung mga anak ko wala naman mga trabaho. Yun lang ang mga ano ko dun sa mga anak ko. Basta mabuti lang ilahang mga kalagayan doon. Okay, yung mabuti lang yung sitwasyon nila. Opo. At kami dito, inano ko naman yung mga anak ko. Basta depende lang sa mga kikitain namin. Kikitain. Ayan. So, bali po, kapag tag-ulan, talaga mahirap yung kalagayan nyo. Mahirap po, sir. Mga tanim, nasisira naman sa ulan. Tapos, ang matira, ayun, ang anihin namin. Kawawa naman. So, yung mga nakukuha nyo sa pagtatanim nyo, binibenta ninyo. Opo. Tapos yung iba doon pang ulam. Opo, tapos bili ng bigas. Bili ng bigas. Ayan. Pwede nyo po ba akong kwentuhan about po kay Nico? Bakit nagkaganyan po siya? Ano po yung, bakit po nagkaganyan si Nico, te? Kasi sa una po, sa una sa kanya, Oo. sa maliit pa siya, sa immunize ko siya. Impabakunahan. Pabakunahan ko siya. Pagkatapos nun, nagkakiranat siya, Nagkalagnat. Tapos, yun na. Pagka ilang buwan na, yun na siya. Palagi nagkakalagnat. Kalagnat siya. Tapos yun, pagka ilang buwan na siya, ilang taon na siya, ano na daw yung pagtingin niya, yung malabo na. Opo, tapos hindi siya sa ilaw. Hindi niya nakikita. Tapos yun, nagpunta yung mga Amerikano doon sa amin. Na, bring check up yung sa mata. Tapos dinala ko siya doon. Tapos sabi ng mga Amerikano, hindi naman daw na siya makakakita. Hindi na siya makakakita. Okay. Kawawa naman. No? Tingnan niyo po, no? Sayang po, no? May itsura pa naman, no? Ang gwapo ni Nico.
Ang gwapo niya mga kalingap, no? Ayan. Nico, ayan, kumusta ka? Okay lang. Okay lang, ayan. Ano yung masasabi mo sa kalagayan mo? Mahirap na makakit. Ikaw na ano. Kumusta yung kalagayan mo? Anong masasabi mo sa kalagayan mo, Nico? Okay lang. Dumating ba sa time na naisip mo na sana nakakita ako, ganyan, nakakapag-aral sana ako? Opo. Ganyan, iniisip ko minsan. Iniisip mo minsan. Paano yun na ganyan yung sitwasyon? Ano yung nagpi-feedback sa'yo? Ayan po, kawawa naman ni Nico. Ay, okay lang, wag kang magkuhan. Kung hindi mo kaya magtagalog, sige lang, explain mo lang. Pero dati nakakakita po siya. Opo, nakita siya mga 90 alis siya. Mga 90. Pero Nine. mahirap na yung ano siya. Mahirap na makakita siya. Opo. Tapos, anong taon siya talagang lumala na hindi na talaga siya nakakita? Mga 11, natin na yung 11 siguro. 11, kawawa naman. Siya lang po ba yung sa mga anak mo, siya lang po talaga yung Opo, mga ganyan? tapos yung pangalawa, yung kapatid niya, Oo. yung kabila niyang mata, Ganon rin. Opo. Nasaan po siya? si Nisi. Nisi! Nasaan po siya? Nisi. Dalawa po. Ganon din yung nangyari sa kanya. Binabakunahan mo rin. Opo, sila lahat. Buti yung iba, hindi Sila po. lahat, hindi naman po. Sila lang talaga yung hindi kinaya yung dosage ng ng bakuna. Nasaan po siya? Pwede ba nating Nisi! 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 nasaan? Katala pa ka di? Siyempre po mga kalingap, no, medyo nahihiya po yung kapatid ni Nico. Nico po ba? Tama? Nakapag-aral po ba siya dati? Sino po? Si Nico? Tubtub lang grade 2. Sila lang sila. Grade 2 lang. Opo. Tapos, hindi na siya nakapag-proceed doon sa kuan. Ano ko na siya kasi binilalagyan ng mga ano yung pagkain niya. Parang binubuli siya. Opo. Kasi mahirap na rin siya makakita. Tingin sa mga iba na kabataan. So, bali, pinagtitripan, binubuli. Yung pagkain niya, dinalagyan daw ng mga madumi. Yung pagkain niya, dinalagyan ng mga lupa, mga buhangin. Nahagisan ng buhangin. Di, yun ang desisyon ko. Ikaw, kung mag-i-eskwila ka pa, binubuli ka. Tapos, inaano sa mga kamaistrahan na naaawa daw sila kasi nilalagyan ng mga madumi yung pagkain niya. Ayan. Ano yung masasabi mo sa kalagayan niya, Ate Leonie? Opo. Ano yung masasabi mo sa kalagayan ni Nico po? Kaya yun lang po ang ano ko sa kanya. Okay lang po ko. Palagi ning buhay, sir. Kaya pag wala namin. Paano kung mawala na, no? Saya, sir. Kasi may iwan siya, walang mag-aalaga. Sir. Hindi katulad ngayon na nandyan pa yung mama, yung papa, na kahit pa paano naalalayan siya, no? Mahirap talaga, sir. Tapos, mabuti lang, sir, kung may mga kapatid, gihapon siya nga, yung mga Alagaan sa kanya. So, bali, yun yung naiisip mo sa kanya. Kung sakasakaling hindi naman natin sa hinihingi. Ganit, sir. Kasi wala naman po talagang permanente sa mundo, di ba? So, yun lang po yung naiisip mo na magiging kalagayan niya. Kasi syempre, meron ding time na mag-asawa din yung mga kapatid niya. So, siya lang po yung may... Siya lang mag-isa. Kung paano yung pagkain niya. Tapos wala magbibigay, di ba? Siyempre, mahihirapan siya magpunta-punta kung saan. Mahirap talaga, sir. Mabuti, sir, kung parati lang kami buhay. Tapos, nang problema talaga ako, sir, kung paano. Para sa inyo, gaano po nyo kamahal si Nico bilang isang anak? Mahal ko. Sobra-sobra pagmahal ko sa kanya, sir. Sa ganun niya. Pinapagalitan ko pa nga yung mga kapatid niya kasi siya pa nag-asikaso doon sa mga balon niya, mga baon. Ano pong kasing pag-asikaso, te? Yun, ano siya ng apoy. Dito, siya. Gagawa siya ng apoy. Nagsasaing siya. Opo, tapos magsasaing. Tapos, pagkatapos, kung may mga, halimbawa,
mga gulay dyan. Lulutuin na lang niya. Ah, marunong din siya magluto. Opo, tapos mag-iinit siya ng tubig para pangkape sa mga kapatid niya. Ah, siya po yung karamay nyo dito, kahit ganyan siya. Ay, grabe. Yung minsan po sir, pinapagalitan ko yung mga kapatid niya kasi sila nakakakita naman sila. Tapos yung kapatid, yung ilahang kapatid, di man nakakakita. Yung pa magagawa. Oh, grabe, masipag pala si Nico. So hindi hadlang no, hindi hadlang yung sitwasyon niya. Tinuturuan ko siya sir, papaano. Kay papaano sir, halimbawa sir, siya na lang mag-isa. Hindi siya marunong. Mayroong ganyan sir nga. Mayroong ganyan sir nga. Di ba mahirap yung ganito kalagay? Parang yung sensitivity nila, parang ganun. Di ba? Papaliguan, pati na siya hindi sir. Pag maligo siya, lalabahan na lang yung mga sinina niya. Yung mga damit niya. So hindi talaga hadlang kay Nico yung kanyang sitwasyon para maging isang normal na tao, no? Grabe. Ano lang niya, yung hindi siya makalabas, yun lang ang ano niya. Pero sabi ko sa kanya, maglabas-labas ka. Oo, kasi para kahit papaano magkaroon din ng kuan. Huwag kang mahiya, Nico. Mahitsura ka naman, ang gwapo-gwapo mo. Baka sakali naman, di ba? If ever na may magmahal sa iyo bilang kagaya ng pagmahal sa iyo ng mama mo, 'di ba? Kahit ganyan ka. 'Di ba? Ayan. Gwapo-gwapo po ni Nico, sana ganun 'yan. Ano ko sir sa kanya? Kapal-kapal ng kanyang kwan, no? Parehas tayo. Kapal-kapal din ng Sa kanya kasi siyempre pag siya na lang mag-isa, tapos mga kapatid niya may mga asawa na. Oo. Paano siya? Siya yung maiiwan. Mabuti lang po kung may sa kanya nga mabuti kong loob. Tapos tatabangan siya. Tutulungan siya. Ano yung masasabi mo doon, Nico? Ano yung masasabi mo doon sa pag-aalaga ng mama mo sa'yo? Maraming salamat sa akin. May talent ba siya? Marunong ba siya kumanta? Ha? Pero mahiya. Mahiyain. Marunong nga siya mag-gitara. Sa paminsan, nagigitara siya. Wow! Nagigitara ka? Mahiyain ka? Huwag kang mahiya kahit paano, no? Baka yung talent mo, yun yung tumulong sa kalagayan ng pamilya mo, sitwasyon ng pamilya mo, yung talent mo. Meron, nagigitara po ba siya? May gitara siya. Hindi pa ako marunong. Pero di pa masyado. Hindi mo tinuturoan lang. Nagpa-practice. Pero marunong siyang kumanta. Marunong ka rin kumanta. Hindi marunong. Hindi. Kahit ganun. Sampulan mo nga ako, Nico. Sampul lang. Huwag kang mahiya. Baka yun yung makatulong sa inyo. Oh, yung alam mo lang. Sige nga. Parinig. Karamula. Simple. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tatlo lang tayo dito. Walang nakakarinig. Ituin mo lang aram. Yung alam mo lang. Alam na kami. Nahiya siya. Pero gusto ko if ever na makabalik ako, kantahan mo ako ha. Tapos yung mga viewers, yung mga nanonood. Okay lang ba yun? Okay lang. Ayan. Ayan. So, ayun te, no, kahit paano nalaman ko rin yung sitwasyon nyo. Ayan. Pwede, magtatanong lang ako kung ano po ba yung pwede naming maitulong ko sakasakaling makabalik kami. Kayo na pong bahala, sir. Sa kahirapan namin, bahala na kayo. Ayan, so pasalamat na lang kami kung ano nyo sa amin. So hindi ka nagdidiman kung ano yung Oo, sir. Kung ano lang yung ibigay sa iyo, tatanggapin mo ng buong puso. Ayan. Okay lang ba if ever makabalik kami, konting bigas tapos konting grocery para sa inyo? Kayo na pong bahala. Marami lang salamat o pasalamat na ako, sir. Ayan. Pasensya na kung wala akong ibibigay ngayon kasi actually sila Kuya Joey ay nandun sa Palapag ngayon. Actually, scouting lang ako, no? Ayan. Okay lang ba sa iyo na sa pagbalik ko, bigyan kita, Nico, ng bigas para makatulong doon sa mama mo tapos konting grocery? Okay lang. Okay lang? Ayan. Pasalamat. Mayroon kami. Itabang sa atin. Ayan, no? Tulong. Mahihain po si Nico, no? Kasi syempre, yun na nga, sa dahilan ng kanyang sitwasyon, hindi siya lumalabas, hindi siya gaano nakikipag-socialize doon sa mga tao, kaya hihiyain talaga siya, no? Huwag kang mahiya, ha? Huwag kang, Ayan. Pero kahit paano, meron naman siya mga kaibigan dito, te.
Siya lang. Yung mga ano ko, mga kapitbahay. Ano sa kanya. Ayan. Sabi ko sa kanya, huwag ka mahihiya. Oo Kasi nga. hindi lang naman ikaw. Oo. Marami naman doon na, mas malala pa sa'yo. Mayroon pa nga din nakakalakad. Pero hindi sila nahihiya. Ayan. Tama yun, tama. Sabi ko sa kanya, ikaw, huwag ka mahihiya. Oo. Kasi, yun ang binigay sa Ginoo sa'yo. Tanggapin na lang natin. Yun na mga maghingi lang ta sa Ginoo na bigyan lang ta ng mabuting kalagayan, mabuting pangangatawan. Malay isa sa mga sakit, no? Ayan. Kahit lang tayo mahirap, basta okay lang ating mga panlagay. Ayan, no? So, yun. Grabe. So, mga ka-partners, nalaman nyo rin yung kwento ng buhay ni Ate Leonie at ni Nico. Ayan, ganda ng pangalan. Gwapo na, maganda pa yung pangalan. Ano? Nico. Pero, Ayan. yan sir, halimbawa sir, ano? Halimbawa, mayroon ako pagkain. Pagkain. Siya po yung dinadami-damihan ko sa kanya. Kasi sabi ko, kayo, pupunta kayo doon sa inyo mga sa mga kamag-anak. Kamag-anak. Makakain kayo doon. Binibigyan kayo. Yung kuya nyo, hindi. Kasi nandito lang siya. Una sabi ko, huwag kayo magreklamo. Kasi, mas mahal ko siya. Pero mahal tayo, kayong lahat. Pero yun lang talaga na mas, kasi sa kanyang sitwasyon. Tama naman. Kasi mas mabuti kayo, kaya nakakalakad kayo doon. Nakakagala. Yung kuya nyo, hindi. Dito lang sa bahay. Ayun, tama rin naman. Ano ko sa kanila. So, gusto ko, sabi ko sa kanila, wag sasama yung loob ninyo. Kasi, mas... Kita niya naman nila yung sitwasyon ng kuya nila, di ba? Oo. Sana maging halimbawa si Nico doon sa mga tao na may ganyang sitwasyon, no? Na hindi magiging hadlang yung kanilang yung kanilang mata. Kasi mayroon iba dyan, sir. Talaga, inaalagaan sila kahit sa pagkaligo, pagkain. Pero iba-iba. Siya yung talagang gusto niya, sarili niya yung gumawa. Kasi tinuturuan ko siya, sir. Kasi sir, halimbawa, sabi ko sa kanya, pag ikaw lang dito sa bahay, siyempre eskwela sila lahat. O paano ka magkakain doon, magsasaing? Yung tinuturuan ko siya doon, sir, ganito yung gawin mo, para pag abot sa mga kapatid mo, nakakain ka na. O kami, nagtataniman kami. So bali kapag nandun kayo sa bukid, umuwi yung mga kapatid niya, siya yung nag-aasikaso. Opo, mayroon na pagkain, kakain na lang sila. Pero sabi ko sa kanya, anuhin mo lang yung apoy, baka pumunta sa dingding natin, tapos masunog tayo. Oo, tama din, tama. Tapos inaano ko rin sa mga kapitbahay ko, yung kapatid ko nandito. Parang tingnan mo na lang po yung ano ko doon, yung anak ko kasi minsan nagsasaing, baka pumunta sa dingding namin yung apoy. Yun yung kapatid ko, inaano ko rin. Wow, grabe. Nakaka-proud. Tumutulong naman yung kapatid ko. Nakaka-proud po yung nakaka-proud si Nico. Nakaka-proud. Kahit ganyan po siya. Talagang ginagawa niya yung responsibilidad bilang kuya, no? Na inaalagaan niya, pinaghahanda niya ng pagkain kapag umuwi yung mga kapatid niya galing sa eskwelahan, no? Opo, wow, grabe. Nakaka-proud po si Nico, mga kalingap. Yun ang ano niya. Oo, kasi tinuturuan ko rin siya, sir. No, ayan, ikinagagal ko po Ate Leonie na makilala ko po kayo, no? Lalong-lalo na si Nico, na grabe, na-inspire ako, no? Na kailangan kahit anong sitwasyon mo sa buhay, magsipag lang, no? Huwag kang didepende kung anong meron ka, no? Ayan, nakaka-proud si Nico. Ano? Ayan, meron ka bang wish, Nico? Sa sarili mo or sa pamilya mo, meron ka bang wish? Sana may wish ko sana magkaroon ng tindahan. Tindahan. Yun ang ano niya, sir. Ganon din. Mama, tumigil ka na sa pagtatanim. Tapos, pag magkapera tayo, magtinda ka na lang, mama. Wow, Sabi grabe. niya, kasi mama, para di na tayo mangutang. Meron lang po ako sa'yo ikikwento, ha, Nico. Meron akong ikikwento sa'yo. Meron akong tinulungan na isang PW din siya. Hindi siya nakakakita siya, pero hindi siya nakakalakad. Si Micaela. Nung nakaraang Martes pa lang,
Hindi, kwento ko muna kung paano ko siya nakilala. Nag-scout kami sa Labisares, doon sa Barangay Tuog, na-scout ko siya. Tapos, yung kahilingan din niya na unang-una is wheelchair sa birthday niya. Tapos ilang linggo yung lumipas, nabalikan ko siya. Dilahan ko lang ng bigas. Tapos magsi-celebrate na siya, malapit na yung birthday niya. Nag-wish na sana magkaroon siya ng wheelchair. Ayun, merong isang sponsor yung nakakita. Pero isang sponsor na nakakita na why not nabigyan natin ng wheelchair doon sa kahilingan niya. 'Di ba? Ayan, tapos binigyan namin siya ng wheelchair. Actually, nabigyan namin siya ng wheelchair tapos na yung birthday niya, kaya medyo na late. Tapos nag-wish siya, sabi niya sa birthday ko na salamat po na natupad yung wish niya na magkaroon ng wheelchair. Sana matupad pa yung isa kong pinapangarap simula nung huminto siya sa pag-aaral. Magkaroon ng tindahan. Tinupad po ni Ma'am Hawaii yung sari-sari store na gusto niya. Ayan. So, nag-grocery kami worth of 13,000. Tapos, pinatayuan namin ng maliit na sari-sari store. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon ng tindahan niya. No? Ayan. Gusto mo ba yun na kahit papaano na matupad yung pangarap mo din, Nico? Opo. Bakit tindahan yung gusto mong pangarap para sa pamilya mo? Para hindi sa mga pumuutang sa ibang tindahan. Tapos hindi na lang pumunta sila sa bukid, parang ganon, na ayaw mo rin na tumatanda na yung magulang mo, na nakakasama mo pa sila, na hindi dumating sa time na magkasakit sila dahil doon sa pagtatanim sa bukid, parang ganon. Ayan, so bali, gusto mo magkaroon ng tindahan para sa mama mo, para sa'yo, para dito na lang sila, parang makakasama mo sila palagi, ganon. Wow, grabe. Sige, pwede kang humiling, Nico, no? Pwede kang humiling sa iyong sa iyong kagustuhan para sa pamilya mo na makakatulong sa kanila. Yan, marami yung nanonood, Nico. Sige. Ano po? Magkuhan ka sa kanila, hingi ka ng tulong sa kanila. About doon sa gusto mong tindahan para makatulong sa pamilya mo. Ano gusto mo? Sana kung mayroong nanonood ngayon, sana tulungan nila ako magkaroon ng tindahan. Yun lang po. Ayan. Wow. Anong masasabi mo doon, Ate Leonie, sa kunting kahilingan ng anak mo? Po, yun ang ano niya, magpapasalamat lang ako ng marami sa mayroon tumulong sa amin na mabubuting loob. Yun lang po ang masasabi ko kasi sa ano lang, sir, mahirap na talaga yung halimbawa, nandun ako parati sa taniman. Siyempre, di natin alam yung ano natin. Panahon. Mabuti na yung mayroon siyang pinagkakitaan sa ano namin. Tapos yung mga pananim namin, halimbawa, mayroon din kami kakadagdag. Wow. Maganda yun, no? Ayan, so mga kalingap, kahit pa paano, no? Si Micaela po, mga kalingap, dati na-interview natin siya, na vlog natin siya, wala din siyang ibang pangarap, no? PWD rin po siya. Tapos kagaya rin ni Nico na PWD din, meron ding gusto na sana ganun din na makatulong sa mga magulang nila, no? Grabe. Kasi sabi niya, Mama, kasi pag halimbawa wala tayong pera, ano natin, wala sa bahay, hindi tayo makakabili kasi wala naman tayong pera. Pero sabi niya, okay lang yun, Mama, basta importante ano lang yung panlabas natin para tayo mga sakit. Ay, sige, okay lang. Wow. So, ayan, no? Hindi lang natin alam, no? Kasi marami din yung mabubuting puso na nanonood sa atin, no? Maraming pwedeng makapanood na kahit papaano masuklian yung ginagawang kabutihan ni Nico para sa mga kapatid niya, para sa inyo, no? Na magkaroon ng konting sari-sari store, di ba? Wow. Nakaka-proud, no? Kahit sa maliit na kahilingan lang, makakatulong sa buong pamilya. Yan lang, sir. Pagtatanim lang yung ano namin. Tapos pag mayroon kami na halimbawa pag
kupras, Mm. nakakabahin naman kami ng maliit din, na kunti lang naman na pera. Sige, binabahin-bahin ko na sir, mabudget-budget, makabayad sa eskwelahan, pang-tuition nila, Wow. yun, pambili ng papel, notebook. Wow. Oh. Tapos ginagawa ko sir, kung halimbawa, yung mga kapal sir ng mga notebook, Mm. oh, hinahati ko yun sir, hatiin. Para lahat sila meron. Para mayroon sila. So ayan no, Ate Leonie, hindi na ako magtatagal pero baka kasi pagbalik ko sunod wala na tayong mapagkwentuhan. Maubos ngayon. Marami pa. Ayan, so ikinagagal ko kayong makilala, no? Ayan, yung kahilingan po ni Nico ay sana matupad, no? At kahit sa simpleng kahilingan lang makakatulong sa inyo, no? Kagaya ng nangyari kay Micaela. Hindi po niya in-expect na magagrant ni Ma'am Hawaii kasi si Ma'am Hawaii yung nag-sponsor. Hindi niya in-expect na magagrant yung wish niya na magkaroon ng konting sari-sari store na nagmula kay Ma'am Hawaii. Ano? Ayan. So, ipag-pray lang natin na sana matupad. No? Ano, Nico? No? Ayan. Mahihayin po talaga si Nico kasi talagang nandito lang siya sa bahay. Hindi siya Halimbawa sir, nagtitingin kami sa TV. Yun yung mga paano sir, sa TV. Diba maraming tinutulungan, mga kagaya niya. Sinasabi niya, ang bait nila. Mabait daw sila. Ayun, nandito na yung gusto mong mangyari. Ano? Bumisita na sa bahay nyo. Yun. Ayan. Sige te, ano? Di na ako nagtatagal. Maraming salamat na lang, sir. Sana makabalik ako dito para magtuloy-tuloy yung Sige ating... po, mabalik lang gihapon. Paglawan. Yeah. Sige po. Ayan po mga kalingap. Doon na po tayo mag-outro sa labas. Yan, dito na lang po nagtatapos yung ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Simula hanggang sa matapos yung vlog natin. Huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan niyo The Great Timo Rhino na patuloy na naglilingap po dito sa Northern Samar. Ayan, sa pamumuno po yan ni Kuya Joey the Great, ayan, Boy Tabang, at Edna Condor, Yansky TV, BB Mix Vlog, at Biyahing King. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa grupo mo namin, lalong-lalo na dun sa mga buting sponsor na nagmula kay Kuya Joey. Ayan, nandun po si Manay Terry Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawaii, at syempre kay Ate Jubeta Villas sa Tijero, kay Manay ng Bicol, Ate Chari, kay Sangkay Emma, Ate Bit Jones, Ate Edna Malinaw, at kay Tita Malo de Los Santos, Ma'am Hayat Mix Vlog, at kay Tita Ermagalo, at kay Ate Ros Aguirre Vlogs, at Elsilina Barbosa. Maraming salamat po. At syempre kay Ate Nelly at kay Ma'am Melissa, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Please pasupport po ng Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre Kalingap Vlog.